grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang episode para bukas. O ito nga yung teaser. Yes guys, ipinakita na nga dito na patuloy pa rin ang hostage taking dito nga sa mismong kulungan ng mga babae, no, na kung saan nga na hostage pa rin dito sila Annalyn, si Lynette, at ito nga si RJ, at kahit na itong si Moira nandito pa rin, at si Zoe, at hawak pa rin sila mismo sa kamay ni Madam Lotus at ng grupo niya, at ayaw pa rin silang palisin. Bakit nga? Kasi nga itong si Giselle is talagang hindi na pagbibigyan to si Madam Lotus, at tanging gusto lang naman ni Madam Lotus na request is sana ay makita niya ang anak niya. Ngunit na alala nga ito ni Giselle na hindi niya napagbigyan tong si Lotus, kaya ay niyong ikinagalit dito mismo ni Madam Lotus, at ang hindi alam o hindi napansin ni Giselle na mukhang depressed na ito parang si Lotus, at talagang decidido niya nang makita o gustong makita yung kanyang anak, kasi nga matagal na nga silang nagkahiwalay simula pa nung nakulong siya. Yes guys, nakulong nga si Madam Lotus dahil sa ginawa niya pagpatay sa kanyang asawa at sa kabit nito, at makita mo na si Madam Lotus talagang stress na at desperada na. Gusto niyang makausap ang kanyang anak para makahingi ng sorry at humingi din ng tawad, at mismo gusto niya marinig na sana nga mapatawad siya ng anak niya, sana nga hindi ito galit sa kanya. Yes guys, dito nga pinakita na itong si Annalyn, no, sinasabi niya na huwag kang mag-alala madam, kasi gagawin ng Apex ang lahat para maging okay ang anak mo, para gumaling siya, at sapagkat magagaling ang mga doktor doon. Ngunit sinabi naman ni Madam Lotus, bakit? Paano mo nasabing gagaling siya? Ano yung assurance mo? At makita mo talaga na talagang bisit na to si Madam Lotus. Gusto niya na makita anak niya at talagang nabibisit talaga siya dito kay Giselle, no, na kung saan hindi kasi siya pinagbigyan. At dito nga guys, pinakita, no, na itong si Carlos na pinaghahanap nga nito ni Madam Susan, at ito nga ni Josa na stress na kasi sa paghahanap dito, ngunit hindi nila makita. Yung pala, ito palang si Carlos is nasa isang condo na kung saan meron nga siyang kasamang babae, which is yung una niyang asawa na si Irene. Yes guys, nakita mo, no, na talaga nagbanatan tong mga to, no, yung masarap na banatan, no, pero this time makita mo hindi na masarap na banatan yung nangyari, kundi sampalan at pisikalan na. Yes guys, kita mo na sinampal talaga ni Irene itong si Carlos, kasi nga talaga nainis siya dito kay Carlos kung ano-ano ang mga pinagsasabi, at lagi pa siyang kino-compare sa ibang tao. At sabi nga dito ni Irene na sisiraan kita kay Lynette, ngunit ito ngang si Carlos sinabi niya na hindi mo pwedeng gawin yan, paano mo ako sisiraan sa asawa ko. At sinabi nga mismo ni Irene na pwede siraan yung patungkol sa nakaraan natin. Yes guys, kung sa mga di pa nakakaalam, ito nga si Irene at ito nga si Carlos is mag-asawa. Yes guys, ito yung unang pinakasalan mismo ni Doc Carlos, no, na hindi si Lynette. Si Lynette is pangalawa lang pala. Pero ang tanong dyan, paano kaya nakalusot yun, no? Paano kaya nabigyan uli ng pagkakataon na makasal tong si Carlos dito kay Lynette? Pero sa bagay, mayaman tong si Carlos, kaya pwede niyang bayaran ang kahit sino, kahit na ano, o kahit gano'n yan kamahal. Pero dito nga guys, talagang makita mo na nagtataksil itong si Carlos, at marami itong sikreto, no, patungkol sa anak niya na si Zoe. Hindi pa rin yan alam ni Lynette, at marami pa, at mukhang marami pa tayong malalamang sikreto ito nga ni Carlos, at mukhang talagang sanay na sanay siya magtago, no, para lang nga daw sa sarili niyang kapakanan. At sabi nga ni Irene, nasisiraan siya kay Lynette. Sabi naman mismo ni Carlos na hindi mo pwedeng gawin yan, hindi mo kami pwedeng siraan sa isa't isa. Ngunit sinasabi nga mismo ni Irene na pwede kong gawin yun, no? Ngunit di niya lang binabanggit yung patungkol sa video, kasi ayun talaga yung plano niya para masiraan tong si Carlos, and at the same time makakuha ng pera o mahut-hutan tong si Carlos. At nagdelikado din kapag nalaman ni Lynette ang totoo, sigurado maghiwalay itong mga to. Yes guys, ito nga ipinakita naman na si Moira, and then alam ko naman kung alam niyo na kung sino yan, no? Pero sa kabila ng lahat ang kaguluhan, makita mo si Moira na talagang gusto niyang tumakas, no, kahit siya lang mag-isa. Makita mo na talagang iba mag-isip tong si Moira, no, para lang sa ikabubuti niya, isayaan niya na ibang tao ay mag-suffer. At habang tumatakbo nga siya, magsasabi niya na nako, makakatakas na ako, ngunit palingon-lingon siya, at naalala din niya mismo yung anak niya na si Zoe. Isip niya paano niya yun
maililigtas. Ngunit sinabi nga niya sa sarili niya na kailangan ko munang umalis dito para syempre makahingi ng tulong at mas makapag-isip. Yes guys, kasi mahirap yung sitwasyon nila, no? Naka-hostage sila, no? Na kung saan pag gumawa sila ng bagay na hindi maganda o hindi nila nasunod, na pwede silang parusahan, at yung worst dyan is nga mamatay ka o patayin ka. At ayun nga kinakatakot ni Moira. Sabi nga niya, bata pa naman daw siya at bakit ko pa kailangang matay agad. Makita mo, no, ng kagulo na lahat, tapos itong si Moira talagang makasarili at talagang sarili niya lang yung gusto niyang iligtas, no. Sabagay, pagka wala naman kasing kakampi din tong si Moira dyan mismo sa kulungan, maliban lang sa anak niya dumating, pero nakuha pa ito ng mga alagad ni Madam Lotus. Kaya nga ito yung chance ni Moira na baka makatakas siya sa kulungan. At ito guys, pinakita na, kaya nasabi ko kanina, stress na tong dalawa, si Diyosa at ito ngang si Chang Susan. Yes guys, kasi hindi pa nila nalalaman o nakakonta kung nasan itong si Carlos, na nagtataka sila bakit kung kailangan siya, bigla pa siyang nawala. Tapos kinokontak nila yung cellphone, hindi naman sumasagot tong si Carlos, no. Kapag nalaman to ni Lynette, sigurado magagalit yun, na kung saan inisip nga nila na okay lang, nasa pahamak itong si Lynette, bigla talagang nawawala itong si Carlos. Niisip nila baka may nang nangyari dito, o baka meron siyang ibang pinuntahan, o baka may kasama. Yes guys, mukhang naghihila na nga sila, lalo na itong si Diyosa, no. Niisip niya na baka kasama niya yung babae na nakausap ni Chang Susan, at sinasabi naman ni Chang Susan na sana hindi naman ganun. Ngunit delikado talaga dito si Carlos, kasi kapag nalaman mismo ni Lynette ang mga kalokohan ni Carlos, sigurado ay maghihiwalay sila. At dito nga guys, pinakita na ito nga si Annalyn. Yes guys, stress na rin to, kasi nga nakikiusap siya na wag sana siyang saktan. Actually, halos nagdadasal lang nga siya dyan sa itsura niya, no? At sinasabi nga niya na hindi lang siya yung wag saktan, pati si tatay, pati si nanay o si Lynette, no? At kahit nga itong si Zoe, sinasabi niya kay Madam Lotus na, Madam, wag niyo po silang sakta, wag niyo po silang patayin. At kagaya nga ng sabi ni Madam Lotus, no, sabi niya na lahat kayo ay sinungaling. Makikita mo talaga si Madam Lotus is wala na siya sa katinoan. Di na normal yung kanyang mga sinasabi at yung kanyang ginagawa, no, na kung saan delikado ito. At siguro kaibigan mo yan at kasama ka dun sa mga inutusan ni Madam Lotus. Kapag ginulo mo yan o nakantiyan sa'yo, pwede kanyang barilin. So nakakatakot talaga yan, no. At kahit sa lahat ng sinabi ni Annalyn is talagang halos ay maniwala niya to ni Madam Lotus. Kaya nga sabi niya, lahat kayo ay mamamatay, lahat kayo ay papahirapan ko, unahin lang kita, Doktora Santos. At makita mo na nagkasana nga ng baril dito si Moira. Yes guys, talaga makarinig mo yung tunog at tinutok pa nga ni Madam Lotus yung baril mismo dito nga kay Annalyn. Yes guys, nakakatakot yun, no? Lalo na itong si Annalyn, tila kahit umiyak siya, kahit nagpiplis siya na wag na siyang barilin, pero mukhang decidido itong si Madam Lotus na ituloy na barilin o pahirapan nga itong si Annalyn at yung mga kamag-anak mismo ni Giselle na mga tanyag. Pero ang tanong, ito kayang si Carlos is mapipigilan niya kaya si Irene na hindi magsumbong at malaman ni Lynette ang totoo? Ano kayang gagawin ni Carlos? Napakawalan pa ba niya ito? Baka mapatay pa niya ito. At ito namang si Annalyn, makakatakas pa kaya ito sa kamay ni Madam Lotus kasama ang nanay niya at ang tatay niya, at kahit itong si Moira at si Zoe? Ano kayang gagawin ni Giselle para mapigilan yung plano ni Madam Lotus na patayin ang lahat ng pamilya niya, lalo na itong kapatid niya? Yes guys, abangan natin yung full episode niyan bukas, at salamat sa panonood niyo sa aking channel, sa inyong pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi, bye bye.